ay nagsimula sa pagpunta ni Queen Alicia sa ancient castle ng Dark Wizard na si Targa. At dito ay nagtaas ng kamay si Queen Alicia na hudyat ng pag-atake. Kaya pinaulanan ng mga palasong may mahika na nagiging dahilan ng pagkasunog ng kastilyo. Habang ang mga tauhan naman ni Targa ay dumedepensa at ang iba naman ay tumakbo para protektahan ang kanilang boss-amo. Makikitang nakalalamang ang grupo ni Queen Alicia, pero may isang malaking halimaw ang lumabas. Sa sobrang laki nito, isang apak pa lang ay nawawasak na ang matapakan nito. Sinubukan nilang atakihin ang halimaw ng mga fire attack pero baliwala lang ito sa halimaw at mas lalo lang itong nagalit. Kaya mabilis na ipinag-utos ng Reyna na umatras na sila at lumabas sa kastilyo. Nang makalabas na ang mga kawal ng Reyna ay nagtipon agad ang mga ito at naghihintay ng sunod na iuutos ni Queen Alicia, pero napansin nila na nagpaiwan ang Reyna sa loob ng kastilyo para kalabanin ang halimaw. At dito nga ay umatake ang Reyna gamit ang Aura Sword na direktang tumama sa halimaw. Matapos na mapinsala ng Reyna ang halimaw ay naglabas naman ng usok na lason ang katawan nito, kaya napasabi ang Reyna sa sarili nito na mabuti na lang at naihanda niya ang kanyang sarili laban sa mga lason. Kaya naman nagpatuloy ito sa paglakad sa loob ng kastilyo at binuksan ang isang pinto kung saan nakita nito na may isang nakatayong lalaki. Tinanong ng Reyna kung siya ba si Targa, pero hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay pumikit na lang ito at tila tanggap na ang kanyang magiging kapalaran. At dito ay galit na sinabi ng Reyna na, para sa pagtatangka ng pagre-rebelde sa kanyang kaharian ay ihahatol niya dito ang isang mabilis na kamatayan. At mabilis na pinugutan ng Reyna ng ulo si Targa. Kaya nasabi ng Reyna sa sarili na tapos na. Pero tila may sakit na naramdaman ng Reyna. Kaya napatanong ito sa sarili kung ano ang nangyayari. At dito ay makikita na nag-iba ang anyo ng kanan nitong mata. Sa Front Terrace Estate naman makikita na kasalukuyang ginaganap ang kasal ni Julian at Scheherazade. Makikita na masaya ang dalawa, habang si Count Arcos ay kinakain ng sariling kamao habang umiiyak. Hindi joke lang, masaya lang talaga si Count Arcos. Makikita na masayang-masaya ang lahat ng tao na nandito sa kasalang nagaganap. Siyempre papahuli ba naman ang ating bida? Siyempre masaya ito dahil tagumpay ang kanyang plano, pero dito ay sinabi ni Javier na, Master Lloyd pwede bang umuwi ka na lang sa mansyon? Sinisira mo kasi ang magandang mood ng araw na ito, pero sinabi lang ni Lloyd na, masaya lang din naman ito kahit patingnan nito ang mukha niya. Sinabi ni Javier na hindi niya naiintindihan kung papaano ang kasal na ito ay mapipigilan si Queen Alicia na samantalahin si Lloyd. Dito ay nakangiti na sinabi ni Lloyd na isipin na mabuti ni Javier. Ngayon na siya ay nasa pagitan na ng dalawang kaharian kung saan siya ay citizen ng Magentano pero ngayon ay may kaugnayan na rin ito kay Samarkand dahil sa pagkakakasal ng dalawa. Sinabi ni Javier na di ba galit sa iyo si Samarkand. Pero sumagot si Lloyd na hindi pa naman baliw si Samarkand. At sigurado ito na alam naman ni Samarkand na ang ginawa niya sa bulate ay parte lamang ng kanyang pag-arte. Kung kaya sa madaling salita ay gusto pa rin ako ni Samarkand. At dito ay sinabi ni Lloyd na, kaya kung si Queen Alicia ay susubukan na pagtrabahuhin ako ng sagad-sagad ay magpapanggap na lang ako na body-body ni Samarkand. Kaya dito ay sinabi ni Javier na ngayon naiintindihan ko na. Kaya pwede ka na bumalik sa mansyon. Sa isip ni Lloyd ay sinasabi nito na, alam niya na wala siyang kakayahan na kalabanin ang Reyna. Pero nakakuha naman ito ng isang powerful card na magagamit niya para sa mga negosasyon. Dito ay makikita na habang nanunood si Samarkand ay tumutulo ang luha nito, at hinihiling na sana ay maging masaya ang kanyang bunsong anak, at sinabi na ngayon ay wala nang malupit na ama ang magpupush sa kanya sa mga bagay-bagay. Dito ay sinabi ni Emily na oras na para ihagis ni Scheherazade ang bouquet na hawak nito. At ihagis niya ito ng buong lakas. Kaya naman ayon, naging parang rocket yung bouquet sa lakas at bilis ng paghagis ni Scheherazade na nasalo naman ng nagka-craft na si Solitas. Pinagmamasdan ni Lloyd si Scheherazade at sinabi na, sa nobela ng libro ay namatay si Scheherazade sa pagpoprotekta sa kanyang ama laban sa mga rebelde. Kaya nasabi ni Lloyd na maganda ang pakiramdam niya na muli itong nakapagpabago ng buhay ng isang tao. Matapos noon ay nag-pop up ang messenger. At sinabi na, muli ka na naman nakapagligtas ng isang tao na nakatadhana na mamatay.
Pero sinabi ni Lloyd sa isip nito na, alam ko na yan. Di mo na kailangan pang sabihin. Sinabi ng messenger na ang bilang ng taong nailigtas ni Lloyd ay, at nagsimulan ng magbilang ang messenger. Tila nagtataka si Lloyd dahil patuloy sa pagbilang ang messenger hanggang sa umabot ng 4 million kaya nanlaki ang mata ni Lloyd. Pero di pa doon natapos dahil umabot sa 23 million ang buhay ng taong nabago ni Lloyd. Dahil sa paglagpas ng 20 million na tao na nabago ni Lloyd ay may bagong currency na tinatawag na DP o Delivered People ang ibinigay sa ating bida. At kung aabot naman sa 50 million ang maa-accumulate nitong DP ay makakatanggap ito ng skill, ang pinakamalakas sa mundong ito. Kung saan mabibigyan si Lloyd ng power para malagpasan nito ang wakas ng spoiler. Kaya makikita na tila na shock ang ating bida. Pero sinabi ng messenger na ang limit lamang ng oras nito ay 30 seconds. Kaya napapaisip si Lloyd na masyado itong maikli. Ano kaya ang gagawin ko sa loob ng 30 seconds tanong nito sa sarili. Habang nag-iisip si Lloyd sa kung ano ang pwede nitong paggamitan ng skill na ito ay sinabi naman ng messenger na, kung gagamitin niya ang skill na ito ay isusuko niya lahat ng tulong na mula sa messenger. Lahat ng skill, mga summons, mga ending spoiler at iba pa. At lahat ng na-obtain nito gamit ang RP ay hindi na rin niya magagamit. Kaya biglang sagwa ang itsura ni Lloyd at sinabi na hindi niya ito gagamitin kahit kailan. Matapos nun ay lumapit naman si Count Ventura kay Lloyd. Sinabi nito na, hindi pa ganun katagal mula nang magkaroon ng agreement sa pagitan ng Magentano at Asfahan ngayon ay may malalim na itong alliance at naging magkapatid na bansa. At dito ay humingi ng tawad si Count Ventura sa mga pasekreto na panlalait nito kay Lloyd. At tinawag na isang hero ang ating bida. Pero makikita na ayaw ito ni Lloyd, dahil mas okay pa para sa kanya na maliitin, laitin at tawaging baliw kesa makatanggap ng napakaraming atensyon. Pero sinabi ni Count Ventura na, hindi na niya ito metatago pa, dahil alam na ito ng Reyna at kabisado na ang mga gawain ni Lloyd. At pagkatapos ay sinabi din ni Count Ventura na, siguro naman ay expected mo ito, pero ang dahilan talaga kung bakit ako ang inatasan ng Reyna na mag-organize sa event na ito ay para isama ka sa Kapitolyo pabalik pagkatapos nito. Kaya dito ay naisip ni Lloyd na oras na para i-activate ang kanyang special ability. At dito ay nagpanggap ito na nauubo. Sinabi nito na sa nakalipas na araw ay palala ng palala ang ubo nito. At pagkatapos ay sinabi nito na pupunta siya ng Asfahan para magpagaling. Pero nakangiti na sinabi ni Count Ventura na, gusto ng Reyna na makita si Lloyd, paktay ka na naman Lloyd, hahaha. At dito ay naalala niya ang mga sinabi ng Reyna na, hindi naman makasarili si Lloyd pero nagpupunta ito sa kanya sa tuwing may kailangan ito. At kapag ang Reyna naman ang may kailangan sa kanya ay nagmamaang-maangan ito. At nang dahil nga doon ay wala nang nagawa si Lloyd at makikita ang pagmumukha nito na tila nagtatampo. Hanggang sa makarating na sila sa palasyo ng Reyna ay ganun pa rin ang itsura nito. Di mo ma-worry kung chihuahua o bulldog na walang kain eh. Hahaha. Balik tayo sa kwento dito ay masayang sinabi ng Reyna na labis ang kasiyahan na nararamdaman nito dahil mabilis na nagpunta si Lloyd sa kanya. Dahil kung sakaling binaliwala ni Lloyd ang pagpapatawag nito ay masasaktan ang Reyna at sinabi na kung mangyari yun ay baka atakihin pa nito ang bayan nila Lloyd. Sinabi rin ng Reyna na kung nagpaplano ba si Lloyd na pumunta ng Asfahan dahil kapag iniisip ng Reyna na gagawin yun ni Lloyd ay nakakaramdam ito ng lungkot. Kaya naman dito ay nasabi ni Lloyd sa sarili na, naiintindihan niya kung ano ang gusto iparating sa kanya ng Reyna, kaya sinabi nito na kailangan niya muna mag-ingat at magpakabait sa Reyna. At dito ay sinabi nito sa Reyna na, hindi ko po magagawa ang tanggihan ang mga tawag ng mahal na Reyna. Please, sabihin mo lamang po kung ano ang iyong ipag-uutos sa akin. Kaya dito ay tumayo ang Reyna at sinabi na sumunod sa kanya si Lloyd dahil siya ay may ipapakita dito. At pagdating sa kanilang pupuntahan, ay nagulat si Lloyd sa nakita at napatanong kung ano ito. Ito ba ay isang buto ng dragon? Sinabi ng Reyna na, nakita niya ito nung pinuntahan nila ang Rebelding Dark Wizard. At parang balak nila gamitin ang buto na ito para sa isang ritual. Sinabi ni Lloyd sa isip nito na, nabanggit na din ito sa libro.
kung saan ang mga buto ng dragon ay pwedeng gamitin na kasangkapan para makagawa ng isang magical tools. At dito ay napapadila pa ito habang sinasabi na kaakit-akit ang buto ng dragon na ito. Sinabi ng Reyna na gagamitin nila ang buto ng dragon na ito para ipakita sa ibang bansa kung gaano kalakas ang bansa ng Magentano. At dito ay iniutos ni Reyna Alicia kay Lloyd na gumawa ng isang malaking garden sa likod ng palasyo at ilalagay nila ang buto sa tapat ng bronze na estatwa ng Reyna. Tinanggap naman ni Lloyd ang utos na ito ng Reyna. Pero tila alam ng Reyna na hindi ito papayag ng walang kapalit. Pero sinabi ni Lloyd na, bilang pasasalamat sa Reyna, ay hindi ito tatanggap ng kahit anong bayad para sa construction. Pero sinabi ng Reyna na, may iba kang gusto, tama ba? At dito ay malumanay na sinabi ni Lloyd na, para sa bayad sa trabahong ito. Bigyan mo na lang po ako ng 10 years na no work pass. Ano? Tanong ng Reyna. At halata sa mukha nito na di ito pabor sa gusto ni Lloyd at sinasabi sa isip nito na, ang lalaking ito sobra masyado ang hinihingi na kapalit. Kaya naman dahil dito ay nagsalita ulit si Lloyd at sinabi na, kung sa palagay mo na sobra ang hinihingi ko ay papalitan ko na lang. At sinabi nito na, ang buntot na lang ng dragon ang gusto nito bilang kapalit ng kanyang serbisyo. Kaya ayon, nakatikim ng lumalagutok na kotong si Lloyd mula sa Reyna. Nagtataka naman si Lloyd kung bakit yun ginawa ng Reyna habang nakahawak sa bukol nito. Habang ang Reyna naman ay sinabi na naging maluwag ang pakiramdam nito matapos nakutusan si Lloyd. At sinabi na sige, kunin mo ang buntot ng dragon basta siguraduhin mo na gagawa ka ng fake na buntot na hindi mahahalata ng mga tao. Kaya naman napawaw na lang si Lloyd. At nagpatira pa habang nagpapasalamat sa Reyna. At dito ay sinasabi ni Lloyd sa isip nito na, ayaw niya muna magtrabaho. At kailangan niya gumawa ng paraan para kumita ng walang ginagawa sa kahit papaanong paraan. Nang biglang may pumasok na isang lalaki na nagtanong sa ating bida kung ito ba si Lloyd. Sumagot naman ito ng yes sir. Dito ay nagpakilala ang lalaki na si Visconde North, isang expert sa larangan ng pagde-design ng garden. Habang pinaplano nila ang design na gagawin ay sinasabi ni Visconde North sa isip nito na si Lloyd ay isang rookie lamang. Pero tinatawag na nila itong master tradesman. At sinabi rin nito na ipinanganak itong isang commoner at ginagawa na niya ang kanyang trabaho sa loob ng 30 years. At dahan-dahan na, i-build up ang kaalaman at reputasyon sa larangang ito. Dito ay sinabi niya kay Lloyd na, ang proyekto na kanilang gagawin ay pamumunuan nilang dalawa. Tila nagulat naman si Lloyd at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Visconde. At pagkatapos ay sinabi ni Lloyd na, siya ay isang ignorant at walang experience, at swerte daw siya dahil makakasama niya magtrabaho si Visconde North na iniidolo niya. Sinabi nito na, mananatili lang siya sa tabi ni Visconde North at aaralin lahat ng pwede nito malaman mula sa Visconde, at sinabi rin nito na malaking karangalan ang matuto ng mga kaalaman na kulang sa akin, sabi ni Lloyd. Tila di naman makapaniwala ang Visconde sa mga papuri ni Lloyd. At dahil doon ay makikita na naging masaya ito at sinabi sa sarili na, naiintindihan ng batang ito ang agwat ng kakayahan namin. Kinabukasan, ipinakita ni Visconde North ang plano sa kanilang garden na gagawin. Sinabi naman ni Lloyd na, maganda at napakadetalyado ng planong ginawa ni Visconde North. At kunwari lang nagtanong kung isang araw lang ba talaga ito ginawa ng Visconde. Mayabang naman na sinabi ng Visconde na, oo tinapos ko ito ng isang araw lang. Sinabi ni Lloyd na, buti na lang at hindi ako kasama na gumawa niyan dahil kung hindi ay baka masira ko lang lahat ng iyong plano pang uutupan ni Lloyd. Kaya sinabi ni Visconde na magsisimula na itong mag-survey at wag na magtangka na tumulong si Lloyd. Sumagot naman si Lloyd na masusunod master. Masaya naman na umalis si Visconde North habang tinatawag na genius ang kanyang sarili. Habang si Lloyd naman ay naglagay ng duyan sa pagitan ng dalawang puno. At ayon, lumabas na naman ang malademonyong pagmumukha ng ating bida habang ini-enjoy ang pagpapahinga. At nagpapasalamat ito sa Visconde dahil magagawa niyang mag-relax. Samantala, sa gabi sa Magentano Palace ay ipinakita ang buto ng dragon na nagliliwanag ang mata. Habang may nagsasalita at sinasabi na, ako si Targa. Hindi ako basta-basta sumusuko. Alicia Magentano.
Humanda ka at ako ay maghihiganti sa iyo. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.